Pakakasalan kita kapag nanalo ka. Ang tinig ni Kate ay umalingaw-ngaw sa buong gymnasium. Kumikinang ang kanyang ginintuang buhok sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang mga asul na mata ay nakatuon lamang sa iisang tao. Sa ibabaw ng ring, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Miguel Reyes. Ang mukha ng 17 taong gulang na Pilipinong estudyante ay agad na namula. Totoo ba ang narinig niya? Sinabi ba talaga iyon ni Kate? Sa harap ng napakaraming tao, lahat ng mata ay napako kay Kate. Bakit naman sasabihin ng pinakasikat na babae sa kanilang paaralan ang ganoong bagay sa kanya? Nagkagulo ang buong audience. Nagsimulang magtinginan at magbulungan ang mga estudyante. Ano daw? Anong sabi ni Kate? Seryoso ba siya? Doon sa transferee na yon? Hindi makapaniwala ang ilan habang ang iba naman ay mabilis na kinuha ang kanilang mga smartphone para kunan ng video ang sandaling iyon. Alam nilang ito ay isang makasaysayang pangyayari sa kanilang paaralan. Sa kabilang sulok ng ring, mahigpit na ikinuyom ni Tyler Wilson ang kanyang mga kamao. Bilang anak ng principal, ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit. Ang kapal ng mukha ng Pilipinong yan. Nag-aalab ang puot sa mga mata ni Tyler. Hindi niya matanggap na si Kate, ang babaeng matagal na niyang gusto, ay magsasabi ng ganoong bagay sa isang hamak na transferee na walang kwenta sa kanyang paningin. Nanginginig na isinuot ni Miguel ang kanyang gloves habang iniisip, paano ako napunta sa sitwasyong ito? 3 linggo pa lang ang nakalipas para siyang isang multo na hindi napapansin ng sinuman. Habang tumatama ang ilaw ng ring sa kanyang mukha, nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala sa araw kung kailan nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Ang ingay sa pasilyo, ang tawanan ng mga mag-aaral, at ang tili ng isang dalaga. Hindi pa alam ni Miguel noon na ang isang maliit na gawa ng katapangan ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang mahabang koridor ng Maharlika International School ay puno ng mga estudyante dahil tanghalian. Ngunit sa isang sulok, mayroong isang hindi magandang nangyayari. Kinukuha ni Miguel ang kanyang mga libro mula sa locker, tahimik, at nagsisikap na hindi mapansin, gaya ng dati. Ngunit iba ang araw na ito. Malapit nang mangyari ang isang bagay na babago sa takbo ng kanyang buhay. Gaya ng dati, magulo ang pasilyo tuwing tanghalian. Ngunit sa isang sulok, may kakaibang nagaganap. Ilang lalaking estudyante ang nakapalibot sa isang dalaga. Uy, Kate, may gagawin ka ba mamaya? Sama ka sa amin, manood tayo ng sine. Oo nga, bakit ba ang ilap mo? Gusto lang naman naming makipagkaibigan. Sila ay sina Brad, Mark at David ang mga kaibigan ni Tyler. Kilala sila bilang mga basagulero sa paaralan. Malalaki ang kanilang katawan at magagaspang ang kanilang boses. Nakasandal si Kate sa pader at bakas sa kanyang mukha ang pagkailang habang umiiling. Hirap na hirap si Kate. Hindi niya alam kung paano aalis sa sitwasyong iyon. Alam niyang walang mabuting idudulot ang pakikisama sa kanila. Paumanhin, pero abala ako, maingat na sinabi ni Kate, ngunit hindi nagpakita ng senyales na aatras ang mga lalaki. Sa halip, lalo pa silang lumapit. Abala? Saan ka naman abala? May gagawin ka ba sa eskwelahan? Takot ka ba sa amin? Gusto lang naman naming makipagkaibigan. Hinawakan ni Brad ang braso ni Kate. Nabigla si Kate at napaurong. Ang ibang mga estudyante na dumaraan ay nakikita ang pangyayari ngunit nagkukunwaring walang nakikita, walang sinuman ang gustong makialam. Sa sandaling iyon, narinig ni Miguel na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga libro sa locker ang kaguluhan. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang babaeng estudyante na pinalilibutan ng ilang lalaki. Ang babaeng iyon ay si Kate. Kilala ni Miguel si Kate. Siya ang pinakamaganda at pinakasikat na babae sa kanilang paaralan. Siya ang star player ng kanilang cheerleading team at vice president din ng student council. Ngunit ngayon, ang kanyang ekspresyon ay hindi tulad ng dati. Bakas dito ang takot. Mukhang may mali sa sitwasyong yon, naisip ni Miguel. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Naisip niyang kailangan niyang tumulong, ngunit wala siyang lakas ng loob. Isa lamang siyang tahimik na transferee at sila ay mga kilalang estudyante sa paaralan. Uy, Kate, bakit ang sungit mo? Sabi ni Mark habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Kate. Nagulat si Kate at napaatras, ngunit pader na ang nasa likuran niya. Pakiusap, tigilan niyo na ako.
Nanginginig ang boses ni Kate. Wala na ang dati niyang kumpiyansa. Nagtawanan ang mga lalaki. Natutuwa sa reaksyon ni Kate. Ano bang kinatatakot mo? May gagawin ba kami sa'yo? Gusto lang naman naming makipagkaibigan. Bakit ayaw mo? Sinubukan ni David na hawakan ang baba ni Kate. Mariing ipinikit ni Kate ang kanyang mga mata at iniiwas ang kanyang mukha. Lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi na ito kayang panoorin ni Miguel. May kung anong mainit na damdamin ang umakyat sa kanyang dibdib. Palaging sinasabi ng kanyang ama, kailangan ng tapang para gawin ang tama. Ngunit dahil doon, mas nagiging mahalaga ito. Ipinasok ni Miguel ang kanyang mga libro sa locker at dahan-dahang lumakad palapit sa kanila. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya huminto. Paumanhin po. Nanginginig ang boses ni Miguel, ngunit malinaw itong narinig. Lumingon ang mga lalaki at tiningnan si Miguel. Sino to? Hindi ba't ito yung bagong Pilipinong galing Japan? Yung laging mag-isa? Tiningnan ni Brad si Miguel mula ulo hanggang paa. Mas matangkad siya at mas maliit tingnan si Miguel. Anong kailangan mo? May sasabihin ka ba sa amin? Huminga ng malalim si Miguel. Kahit nanginginig, sinubukan niyang magsalita ng malinaw. Ma'am, mukhang ayaw po ng estudyante. Pwede niyo po ba siyang tigilan? Biglang tumahimik ang buong pasilyo. Maging ang ilang dumaraan ay huminto at napatingin. Isang bagong soltang Pilipino ang kumakalaban sa mga kilalang estudyante ng paaralan. Lumapit si Mark kay Miguel habang tumatawa. Ano raw? Anong sinabi mo sa amin? Tiningnan ni Kate si Miguel na may ekspresyong hindi makapaniwala. Ang tahimik na estudyanteng iyon ay lumabas para tulungan siya, ni minsan ay hindi pa sila nag-usap sa paaralan. Kumabog ang dibdib ni Kate, hindi dahil sa takot, kundi sa ibang dahilan. Hindi siya makapaniwala na may isang taong naglakas loob para sa kanya. Bakit niya ako tinutulungan? Tiningnan ni Kate ang nanginginig na mga kamay at balikat ni Miguel. Halatang takot din siya, ngunit heto siya, naninindigan para sa kanya. Hoy, nakikialam ka ba sa amin? Itinulak ni David ang dibdib ni Miguel. Napaatras si Miguel, ngunit hindi natumba. Gusto ko lang. Lalong nanginig ang boses ni Miguel, ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya kay Kate at nagtanong, ayos ka lang ba? Sa sandaling iyon, parang may kung anong kumurot sa puso ni Kate. Si Miguel, na nasa mas mahirap na sitwasyon, ay mas nag-aalala pa para sa kanya. Salamat. Maraming salamat, mahinang sagot ni Kate. Sa sandaling iyon, nagalit si Brad at hinawakan ang balikat ni Miguel. Hoy, sino ka sa akala mo para makialam sa amin? Umalis ka rito. Sakto sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Anong ginagawa niyo diyan? Si Tyler Wilson, ang anak ng principal, papalapit sa kanila. Agad na kinabahan ang kanyang mga kaibigan. Tyler, kami. Ngunit hindi kina Brad o Mark, nakatuon ang atensyon ni Tyler. Nakapako ang kanyang mga mata kay Kate. At nang makita niya si Miguel na nakatayo sa tabi nito, sumama ang kanyang mukha. Kate, ayos ka lang? Malambing na tanong ni Tyler, ngunit malamig ang kanyang tingin kay Miguel. Tumango si Kate. Oo, tinulungan ako ng estudyanteng ito, sabi ni Kate sabay turo kay Miguel. Lalong sumimangot si Tyler. Pilit siyang ngumiti at sinabi kay Miguel, salamat. Anong pangalan mo? Naramdaman ni Miguel ang panganib sa likod ng pekeng ngiti, ngunit tapat siyang sumagot. Miguel Reyes po. Miguel, magandang pangalan. Salamat talaga. Tinapik-tapik ni Tyler ang balikat ni Miguel. Sa panlabas, mukha itong pasasalamat, ngunit may kasama itong babala. Lumapit si Kate kay Miguel at bumulong, salamat talaga, Miguel. Walang anuman. Hindi, salamat talaga. Mainit ang tingin ni Kate. Kumabog ang dibdib ni Miguel. Ngayon lang niya naramdaman ang ganito. Ngunit hindi pa niya alam na ang sandaling ito ang lubusang babago sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ng insidente sa pasilyo, sa panlabas ay kalmado si Tyler, ngunit sa loob niya ay kumukulo ang galit. Habang papunta sa opisina ng principal, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kapal ng mukha ng Pilipinong yan. Sa harap ko pa, 3 taon nang may gusto si Tyler kay Kate. Itinuturing niya ang sarili bilang hari ng paaralan at naniniwala siyang dapat na mapasa kanya si Kate. Ngunit ngayon, isang hamak na transferee ang umagaw sa kanyang pwesto. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Tyler.
Hindi ko palalampasin ang ginawa ng Pilipinong yan. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa paaralan na tahimik gaya ng dati. Naalala niya ang nangyari kahapon at bahagyang napangiti. Masaya siyang natulungan niya si Kate, ngunit hindi niya namalayan na sa iba't ibang sulok ng pasilyo, pinagmamasdan na siya ng mga kaibigan ni Tyler. Uy, andyan na siya. Anong sabi ni Tyler? Sabi niya, paglaruan daw natin, ng husto. Nagkindatan sina Brad, Mark at David. Nakatanggap na sila ng espesyal na utos mula kay Tyler. Pagkatapos ng klase, lumabas si Miguel sa pasilyo at nilapitan siya ni Mark, nagkukunwaring palakaibigan. Uy, Miguel, salamat kahapon ha? Nagtaka si Miguel. Isa si Mark sa mga hindi natuwa sa kanya kahapon. Walang anuman yon. Hindi, salamat talaga. Teka, may ginagawa ka bang martial arts sa Japan noon? Baka lumipat ka rito dahil sa trabaho ng tatay mo? Palakaibigan ang tanong ni Mark, ngunit may kakaibang naramdaman si Miguel. Bakit bigla siyang naging interesado sa kanya? Sa sandaling iyon, malakas na tinapik ni Mark ang balikat ni Miguel na parang nagbibiro. Hoy, dapat sinasabi mo yan. Takot ka ba sa amin? Oras na ng klase sa Ingles. Ang guro ay ang ama mismo ni Tyler, ang principal. Sige, oras na para sa presentasyon. Ginoong Reyes, pumunta ka sa harap at magpakilala. Nagulat si Miguel. Hindi niya alam na siya pala ang nakatakdang magulat. Ngunit hindi siya makatanggi kaya pumunta siya sa harap. Magandang araw. Ako po si Miguel Reyes. Galing po ako sa Japan. Sandali, itinaas ni Tyler ang kamay at sumabat. Sir, parang medyo mali po ang bigkas ni Miguel. Bakit hindi po natin siya paulitin? Tumahimik ang buong klase. Namula ang mukha ni Miguel. Alam niyang may problema sa kanyang accent, ngunit nakakahiya na punahin ito sa harap ng lahat. Dumating ang tanghalian. Gaya ng dati, tahimik na kumuha ng pagkain si Miguel at umupo sa isang sulok, ngunit may kakaiba ngayon. Lumapit si David sa kanyang mesa, dala ang isang bandehadong puno ng spaghetti na may ketchup. Uy, pre, puwede makiupo? Bago pa man makasagot si Miguel, sinadya ni David na magkunwaring natapilok at ibinagsak ang bandehado. Plak, tumalsik ang ketchup, spaghetti at gatas sa damit at pantalon ni Miguel. Nagulat si Miguel at napatayo, ngunit huli na ang lahat. Puno na ng dumi ang kanyang damit. Ay, sorry, hindi ko talaga sinasadya. Malakas na paumanhin ni David, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata na sinadya niya ito. Napatingin ang buong kantin kay Miguel. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa, habang ang iba ay nakatingin ng may awa. Grabe, ang dungis niya. Kawawa naman. Pero may nangyari yata sa kanila ni Tyler kahapon. Nagmamadaling pumunta si Miguel sa banyo. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang kanyang kahabag-habag na itsura. Ang pulang ketchup ay parang mantsa sa kanyang puting polo at may sarsa rin sa kanyang pantalon. Hindi ito aksidente, naisip ni Miguel habang nililinis ang kanyang damit. Malinaw na dahil ito sa nangyari kahapon. Ngunit hindi siya nagsisisi. Tama ang ginawa niyang pagtulong kay Kate. Sakto namang dumaan si Kate sa harap ng banyo at nakita si Miguel. Nagulat siya sa itsura nito. Miguel, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kate. Mabilis na umiling si Miguel. Wala to. Nadulas lang ako. Ngunit hindi tanga si Kate. Nang pagdugtungin niya ang nangyari kahapon at ang sitwasyon ngayon, naramdaman niyang may mali. Dahil ba to sa nangyari kahapon, may gumawa ba sa'yo? May bahid ng pagsisisi sa boses ni Kate. Naisip niyang dahil sa kanya, binubuli si Miguel. Nakita ni Miguel ang nag-aalalang mukha ni Kate. Alam niyang sinisisi nito ang sarili. Kaya ngumiti siya at sumagot, ayos lang talaga, aksidente lang to. Ngunit hindi naniwala si Kate sa kanyang sinabi. Nakita niya sa mga mata ni Miguel na nagsisinungaling ito. Sorry talaga. Dahil sa akin, nangyari to sa'yo. Hindi, maring sabi ni Miguel. Hindi ako nagsisisi, kahit sa nangyari kahapon o ngayon, ayos lang ako. Parang may kumurot sa puso ni Kate. Kahit nahihirapan na si Miguel dahil sa kanya, sinasabi pa rin niyang ayos lang siya. Nagpapasalamat siya, ngunit naaawa rin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tyler mula sa dulo ng pasilyo. Nang makita niyang magkasama sina Kate at Miguel, sumama ang kanyang mukha. Kate, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tyler habang papalapit. Kinabahan si Kate.
Tinitingnan ko lang kung anong nangyari kay Miguel. Bakit ganyan ang damit niya? Nagkunwaring, nag-aalala si Tyler. Alam ni Miguel na umaarte lang si Tyler, ngunit wala siyang sinabi. Walang kwenta. To, maikling sagot ni Miguel. Ngumiti si Tyler na may kasiyahan. Mula ng araw na iyon, nagsimulang maging impyerno ang buhay ni Miguel sa paaralan. Araw-araw, may iba't ibang uri ng pambubuli siyang nararanasan. Kapag naglalakad sa pasilyo, may babangga sa kanya. Sa klase, may mga lapis at pambura na lumilipad patungo sa kanya. Minsan, nawawala o napupunit ang mga libro niya sa locker. Ngunit ang pinakamasaklap ay ang lahat ng ito ay ginagawang parang aksidente. Walang ebidensya, kaya hindi siya makapagsumbong. Pinapanood lang ni Tyler mula sa malayo na sisiyahan. Nakikita niyang unti-unting nanliliit ang Pilipinong iyon. Ang dating nagpanggap na bayani sa harap ni Kate ay ngayon ay isang kahabag-habag na nakayuko sa isang sulok. Ngayon, alam mo na kung sino ang hari sa paaralang ito. Naisip ni Tyler na may malamig na ngiti. Ngunit simula pa lamang ito, ang tunay na paghihiganti ay malapit nang magsimula. Gabi-gabi, nakahiga si Miguel sa kanyang kama at nakatitig sa kisame. Natatakot siyang pumasok sa eskwela, ngunit hindi pa rin siya nagsisisi. Tama ang ginawa niyang pagtulong kay Kate, ngunit malungkot siya. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang sitwasyon. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Gayunpaman, paminsan-minsan, kapag nagkakatinginan sila ni Kate sa pasilyo, ang mainit nitong ngiti ay nagbibigay sa kanya ng aliw. Ang ngiting iyon lamang ay sapat na para malagpasan niya ang isang araw, kaunting tiis pa. Kaunting tiis pa, bulong ni Miguel sa sarili habang ipinipikit ang mga mata. Ngunit hindi pa niya alam na isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang pambubuli. Tuwing nakikita ni Kate si Miguel sa pasilyo, kumikirot ang kanyang puso. Mas naging tahimik ito kaysa dati at laging nakayuko habang naglalakad. Kasalanan ko to. Siguradong kasalanan ko to. Sinisisi ni Kate ang kanyang sarili. Alam niyang mula nang tulungan siya ni Miguel, sunod-sunod na ang masasamang nangyayari dito. Ang insidente sa kantin, ang nawawalang libro sa locker, ang mga banggaan sa pasilyo lahat ay hindi maaaring maging aksidente. Sigurado si Kate na kagagawa nito ni Tyler at ng kanyang mga kaibigan. Tanghalian, hinanap ni Kate si Miguel sa library. Nakita niya itong mag-isang nakaupo sa isang sulok nagbabasa ng libro. Mukha itong mas malungkot kaysa dati. Naglakas loob si Kate na lumapit. Miguel, may oras ka ba? Nagulat si Miguel at nag-angat ng tingin. Hindi siya makapaniwala na nilapitan siya ni Kate. Ah, oo. Umupo si Kate sa tapat ni Miguel at maingat na nagsalita. Sorry talaga kung dahil sa akin, nangyari to sa'yo. Tiningnan ni Miguel ang nag-aalalang mukha ni Kate. Alam niyang nahihirapan din ito dahil sa kanya. Kaya't buong puso siyang sumagot. Ayos lang talaga. Paano naging ayos lang? Simula nang tulungan mo ako, sunod-sunod na ang masamang nangyayari sa'yo. Hindi ako nagsisisi. Matigas ang boses ni Miguel. Sa mga salitang iyon, parang may kumurot sa puso ni Kate. Bakit? Bakit hindi ka nagsisisi? Nahihirapan ka ng ganito dahil sa akin. Nagatubili ng bahagya si Miguel bago magsalita ng tapat. Dahil iyon ang tamang gawin. Bahagyang namula ang kanyang mukha. At, masaya akong natulungan kita. Narinig ni Kate ang mga salita ni Miguel at kumabog ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tunay na kaakit-akit si Miguel na handang magtiis ng ganito para sa kanya at hindi nagsisisi. Ganito pala ang pakiramdam. Nakaranas si Kate ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman noon. Naramdaman niyang nagbabago ang kanyang tingin kay Miguel. Miguel, salamat. Maraming salamat, mahinang sabi ni Kate. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tensyon ang namagitan sa kanilang dalawa. Mula ng araw na iyon, nagsimulang magpakita ng maliit na interes si Kate kay Miguel. Hindi niya ito ipinapahalata, ngunit sa kanyang sariling paraan, gusto niya itong tulungan. Isang umaga, nang buksan ni Miguel ang kanyang locker, may nakita siyang isang maliit na pakete ng Band-Aid. Tila may nakakita na nasugatan ang kanyang tuhod sa klase ng PE kahapon. Walang sulat, ngunit alam ni Miguel kung sino ang naglagay nito. Sa dulo ng pasilyo, nakita niyang nakatingin si Kate sa kanya.
Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Kate, ngunit kitang-kita ang pamumula ng kanyang mukha. Kinabukasan, nahulog ang ballpen ni Kate sa klase ng Ingles. Mabilis itong pinulot ni Miguel na katabi niya at ibinigay sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ni Kate. Nang bahagyang magdikit ang kanilang mga daliri, pareho silang kinabahan. Nagpatuloy ang mga maliliit na pangyayaring tulad nito. Si Miguel ang pupulot sa mga nahuhulog na gamit ni Kate at si Kate naman ang mag-aalala sa mga galos ni Miguel. Bihira silang mag-usap, ngunit unti-unting lumalalim ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Isang tanghali, nagkasalubong sina Miguel at Kate sa pasilyo. Dahil may ibang estudyante sa paligid, hindi sila makapag-usap, ngunit ninitian ni Kate si Miguel. Medyo nahihiyaman, ngumiti rin pabalik si Miguel. Sa sandaling iyon, kumabog ang dibdib ni Kate. Napakainit ng ngiti ni Miguel, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Pinapanood silang lahat ni Tyler mula sa malayo. Puno ng galit ang kanyang mukha. Anong ginagawa ng mga yan? Naisip ni Tyler. Naiinis siya. Kahit anong gawin niyang pambubuli, hindi sumusuko si Miguel. At sa halip ay lalo pang nagiging malapit kay Kate. Kailangan kong gumawa ng mas matinding hakbang, naisip ni Tyler. Sumenya siya sa kanyang mga kaibigan. Kung dati ay laro-laro lang, ngayon ay oras na para magseryoso. Pagkatapos ng klase, pumunta si Miguel sa gymnasium. Doon siya nagtatrabaho bilang part-time na tagalinis. Dito lamang niya nararamdaman ang kapayapaan. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sa pasukan ng gym, naghihintay si Kate. "Miguel? Kate? Anong ginagawa mo rito?" Nag-atubili ng bahagya si Kate bago sumagot. "Nakita kasi kitang mag-isa. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang." Kumabog ang dibdib ni Miguel. Nag-aalala ba sa kanya si Kate? Umupo sila sa isang sulok ng gym at sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng tunay na pag-uusap. "Naglalaro ka ba ng boxing?" tanong ni Kate, habang tinitingnan ang punching bag at ring sa loob. "Hindi. Naglilinis lang ako rito. Part-time job." "So, hindi ka marunong magboxing?" Nag-atubili si Miguel. Naalala niya ang kanyang ama. "Tinuruan ako ng kaunti ng tatay ko noong bata ako." Pumanaw na siya, 5 taon na ang nakalipas. Biglang lumungkot ang mukha ni Kate. "Pasensya na, hindi ko alam. Ayos lang, magandang alaala yon." Sa sandaling iyon, nakita ni Kate ang ibang panig ni Miguel. Isang binatang nagtatago ng kalungkutan, ngunit may matatag na puso. Isang taong nasa mas mahirap na sitwasyon, ngunit nag-aalala pa rin para sa iba. "Bakit? Bakit mo ako tinulungan noon? Ano ang tunay na dahilan?" Nag-atubili ng matagal si Miguel bago sumagot ng tapat, dahil iyon ang tamang gawin. At saka, nang makita-kitang takot, hindi ko kayang manahimik lang. Parang may kumurot sa puso ni Kate. Ganitong pakiramdam, ganitong damdamin, ito na ba ang simula ng pag-ibig? Habang palabas ng gym, nag-isip si Kate. Ibang-iba ang nararamdaman niya kumpara sa mga lalaking nagustuhan niya noon. Hindi man si Miguel ang tipo na gwapo o sikat, mayroon siyang espesyal, tapat, matapang, at may malasakit sa iba. Bago para kay Kate ang ganitong katangian, ito na ba talaga ang tinatawag na pag-ibig? Pauwi, hindi maalis sa isip ni Kate si Miguel. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang mainit na puso, lahat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ganoon din si Miguel. Ang pag-uusap nila ni Kate ay hindi maalis sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala na ang pinakasikat na babae sa paaralan ay magpapakita ng interes sa kanya. Ngunit kasabay nito, nag-aalala rin siya. Habang lalong nagiging malapit si Kate sa kanya, maaaring mas malaking problema ang dumating. Siguradong hindi mananahimik si Tyler. Pero, ang sarap sa pakiramdam, napangiti si Miguel habang pauwi. Matagal na panahon na rin mula noong huli siyang nakaramdam ng ganitong init sa puso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tuluyang nagbago si Kate. Sa klase, hindi niya maiwasang sulyapan si Miguel. Tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo, kumakabog ang kanyang dibdib. Napansin na rin ito ng kanyang mga kaibigan. "Kate, parang may iba sa'yo ngayon. Anong nangyari?" "Oo nga, parang lagi kang wala sa sarili. May nagugustuhan ka na ba?" Namula si Kate at umiling. Hindi pa niya masabi sa kanyang mga kaibigan, lalo na't alam niya ang sitwasyon ni Miguel. Tanghalian,
Tiningnan ni Kate mula sa malayo si Miguel na kumakaing mag-isa. Ang kanyang itsura na laging nakaupo sa sulok at tahimik na kumakain ay tila malungkot. Gusto ko siyang samahan. Ngunit hindi makahanap ng lakas ng loob si Kate. Alam niyang habang lalo siyang napapalapit kay Miguel, mas malaki ang panganib na maidudulot niya dito. Palagi niyang nararamdaman ang mga mata ni Tyler. Sa sandaling iyon, nakita niyang lumalapit si Brad sa mesa ni Miguel. Mukhang may masamang mangyayari na naman. "Uy, Miguel, masarap ba ang tanghalian mo ngayon?" Sabi ni Brad na may pekeng pagkakaibigan. Nag-ingat si Miguel bago sumagot. "Oo, teka, parang madalas kayong mag-usap ni Kate ngayon ah. Naging malapit na ba kayo?" Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Nahalata na pala. Hindi, nagkataon lang. Nagkataon? Ganoon ba? Nagkataon lang pala. Tumawa si Brad at malakas na tinapik ang balikat ni Miguel. Napasubsob si Miguel at tumapon ang sabaw sa kanyang damit. "Oops, sorry. Nagkamali na naman ako." Hindi na napigilan ni Kate ang nakita, bigla siyang tumayo at lumapit kay Brad. "Brad, anong ginagawa mo?" "Ha? Kate? Aksidente lang yon." "Aksidente? Nakita ko ang lahat. Sinadya mo yon." Matigas ang boses ni Kate. Napatingin ang lahat ng estudyante sa canteen. Nataranta si Brad. Ngayon lang niya nakitang magalit ng ganito si Kate. "Kate, nagkakamali ka. Aksidente lang talaga. Tigilan niyo na." "Huwag niyo nang guluhin si Miguel." Sa sinabi ni Kate, tumahimik ang buong canteen. Ang pinakasikat na babae sa paaralan ay hayagang ipinagtatanggol ang isang tahimik na transferee. Nagulat si Miguel. Nagpapasalamat siyang ipinagtanggol siya ni Kate, ngunit alam niyang lalo lang gugulo ang sitwasyon. "Kate, ayos lang? Baka aksidente lang talaga." Pagpapakalma ni Miguel, ngunit hindi umatras si Kate. "Hindi Miguel, hindi ito aksidente. Alam ko ang lahat." Tinitigan ni Kate si Brad. "Kapag inulit niyo, pato, hindi ko kayo patatawarin." Mula sa malayo, nanonood si Tyler at sumama ang kanyang mukha. Hindi niya matanggap na nagagalit si Kate sa kanyang mga kaibigan para sa Pilipinong yon. Sumusobra na talaga siya, naisip ni Tyler at ikinuyom ang kamao. Kung dati ay hindi direktang pambubuli ang ginagawa niya, ngayon ay oras na para siya mismo ang kumilos. Sumenyas siya kay Brad. Tumango si Brad at umalis. Ngayon, si Tyler na ang kikilos. Nang hapong iyon, muling pumunta si Kate sa gymnasium. Gusto pa niyang makausap si Miguel. Dahil sa nangyari kaninang tanghali, mas naging buo ang kanyang desisyon. Ayaw na niyang magtago. Pagpasok niya sa gym, nakita niyang pinupunasan ni Miguel ang punching bag. Ang kanyang likod ay tila malungkot. "Miguel." Lumingon si Miguel. Nagulat siya nang makita si Kate. "Kate? Bakit ka naparito ulit?" "Oo. Tungkol sa nangyari kanina, pasensya na. Baka lalo kong pinalala ang sitwasyon." Umiling si Miguel. "Hindi. Salamat. Ngayon lang, may nagtanggol sa akin." Parang may kumurot sa puso ni Kate. "Miguel, gusto kong magtanong ng tapat. Dahil ba sa akin, nararanasan mo ang lahat ng ito? Ayos ka lang ba talaga?" "Oo, ayos lang." "Bakit? Bakit mo sinasabing ayos ka lang? Siguradong nahihirapan ka." Nag-atubili si Miguel bago sumagot ng tapat. "Dahil nakakausap kita, sapat na, sa akin yon." Namula ang mukha ni Kate. Naramdaman niya ang katapatan ni Miguel. "Miguel, ako rin, magiging tapat na." Naglakas loob si Kate. "Sa tingin ko, gusto na kita." Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi siya makapaniwala. "Ti, totoo ba yan?" "Oo, noong una, awa ang nararamdaman ko. Naaawa ako dahil nahihirapan ka dahil sa akin. Pero ngayon, iba na." Lumapit si Kate ng isang hakbang. "Ang iyong mabuting puso, ang iyong katapangan, ang iyong pagmamalasakit sa iba, lahat ng iyon, gusto ko." Parang sasabog ang puso ni Miguel. Para siyang nananaginip. "Ako rin. Gusto rin kita, Kate." Nanginginig ang boses ni Miguel. "Mula pa noong una kitang makita sa pasilyo, mula noong tinulungan kita, lagi na kitang iniisip." Nagkatitigan sila. Silang dalawa lang ang nasa loob ng gym at tila huminto ang oras. Hinawakan ni Kate ang kamay ni Miguel. Nanginginig ito. "Takot ka ba?" "Oo. Parang panaginip." Ngumiti si Kate. "Hindi ito panaginip. Totoo to." Naupo silang magkatabi sa isang sulok, magkahawak kamay.
Ano na kayang mangyayari sa atin? Tanong ni Kate. Hindi ko alam. Tumingin si Miguel kay Kate. Pero, kasama ka, parang kaya ko ang lahat. Uminit ang puso ni Kate. Ako rin. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Talaga? Oo, talaga. Iyon ang kanilang unang pangako. Ngunit hindi nila alam na malapit na itong masubok. Mula sa labas ng bintana ng gym, pinapanood silang lahat ni Tyler. Ang magkahawak nilang kamay, ang pagngiti nila sa isa't isa, lahat ay nagpasiklab sa kanyang galit. Tapos na to, hindi ko na kaya. Naglakad paalis si Tyler. Oras na para isagawa ang kanyang tunay na plano. Ganap na pababagsakin ang Pilipinong iyon at ipapakita kay Kate kung sino ang tunay na lalaki. Sa ibabaw ng ring, ng gabing iyon, nagmungkahi si Tyler sa kanyang ama. Dad, paano kung magdagdag tayo ng boxing match sa Sports Fest? Interesado ang kanyang ama na siyang principal. Boxing? Magandang ideya. Matutuwa ang mga estudyante. Opo, makakatulong ito para ma-develop ang kanilang sportsmanship. May malamig na kislap sa mga mata ni Tyler. Handa na ang lahat. Isang perpektong pagkakataon para ganap na durugin ang Pilipinong yon sa ibabaw ng ring. Hindi pa alam ni na Miguel at Kate na ang kanilang pag-ibig ay malapit nang harapin ang pinakamalaking pagsubok. Kinabukasan, Lunes ng umaga, umalingaw-ngaw ang anunsyo sa buong paaralan. Sa lahat ng estudyante, magtipon sa gymnasium. May mahalagang anunsyo. Nagbulungan ang mga estudyante habang papunta sa gym. Magkasamang naglakad sina Miguel at Kate. Dahil nagkaaminan na sila ng kanilang nararamdaman kagabi, mas naging maliwanag ang kanilang mga mukha. Ano kayang anunsyo yon? Tanong ni Kate. Ewan ko, baka tungkol sa Sports Fest. Sumagot si Miguel. Hindi pa alam na ang anunsyong ito ang babago sa kanyang kapalaran. Nang magtipon ang lahat ng estudyante, umakyat sa entablado si Principal Wilson. Sa tabi niya, mayabang na nakatayo si Tyler. Mga estudyante, mayroon akong magandang balita para sa inyo. Umalingaw-ngaw ang boses ng principal. Sa susunod na buwan, magdaragdag tayo ng bagong event para sa Sports Fest. At ito ay boxing. Nagkagulo ang buong gym. Nagtinginan ang mga estudyante. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Boxing? Bakit boxing pa? Siyempre, para sa kaligtasan, magsusuot ng headgear at lahat ng protective gear pagpapatuloy ng principal. Gaganapin ito ayon sa weight class at sa pamamagitan ng tournament, tutukuyin natin ang kampeon. Ito ay magiging magandang pagkakataon para malinang ang malusog na pangangatawan at isipan ng ating mga estudyante. Kinuha ng P.E. Head ang mikropono. Ang pagpapatala ay tatanggapin hanggang Biyernes. Inaasahan namin ang inyong partisipasyon. Pagkatapos ng anunsyo, habang nagkakagulo ang mga estudyante, nakapako ang tingin ni Tyler kay Miguel. May masamang ngiti sa kanyang mga labi. Nang magtama ang kanilang mga mata, gumawa si Tyler ng senyas na parang ginugilitan ang kanyang leeg. Isang malinaw na hamon. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig sa kanyang likod. Alam niyang hindi ito aksidente. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Kate ang tingin ni Tyler. Nang makita niyang tinititigan nito si Miguel, kinabahan siya. Miguel, hindi ka naman siguro sasali sa boxing match, di ba? Siyempre hindi. Wala akong interes dyan. Sumagot si Miguel, ngunit hindi nawala ang kaba ni Kate. Hindi maalis sa isip niya ang ekspresyon ni Tyler. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Miguel ng PE head. Sa PE office, ipinakita ng guro ang isang papel. Reyes, may nagrekomenda sa iyo para sumali sa boxing match. Po? Sino po ang nagrekomenda sa akin? Si Tyler ang nagrekomenda sa iyo. Narinig niyang boksingero raw ang tatay mo, kaya malamang magaling ka. Parang nagblangko ang isip ni Miguel. Gusto siyang isali ni Tyler sa laban. Sir, hindi po ako. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang registration form mo. Ipinakita ng guro ang papel sa mesa. Malinaw na nakasulat doon ang pangalang Miguel Reyes. Sir, hindi po ako ang nag-apply. Si Tyler ang nag-apply para sa iyo. Swerte mo, may kaibigan kang ganyan. Hindi na nakapagsalita si Miguel. Ito pala ang plano ni Tyler. Hilahin siya sa ibabaw ng ring at hayagang ipahiya. Sir, hindi po talaga ako marunong magboxing. Ayos lang yan. Basta alam mo ang basic. At saka, gusto rin ng principal na sumali ka.
ang principal. Ibig sabihin, kasabwat din ang ama ni Tyler. Nang tanghali, sinabi ni Miguel ang balita kay Kate. Namutla ang mukha ni Kate. Ano? Pilit kang isinali? Oo, tingin ko. Gawa to ni Tyler. Ikinuyom ni Kate ang kanyang kamao. Ang daya naman nito. Pupuntahan ko ang principal at kakausapin siya. Wag, Kate. Lalo lang gugulo ang sitwasyon. Pinigilan ni Miguel si Kate. Anong gagawin mo? Nag-aral ng boxing si Tyler. Ikaw. Nanginginig ang boses ni Kate, puno ng pag-aalala at galit. Natahimik si Miguel ng sandali. Pwede siyang umatras, ngunit kung gagawin niya iyon, habang buhay siyang magiging duwag at nakakahiya sa harap ni Kate. Kate, oo, susubukan ko. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Kate. Sasali ka sa laban? Nababaliw ka na ba? Mapanganib yan. Nag-aral talaga si Tyler ng boxing. Alam ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Kate. Ayoko nang tumakbo at ayokong magmukhang duwag sa harap mo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Kate. Baliw. Sino bang nagsabing duwag ka? Baka masaktan ka. Kate, ayos lang ako. Hahanap ako ng paraan. Pinunasan ni Miguel ang luha ni Kate. Pangako, hindi ako masasaktan. Pangako, pangako. Ngunit alam din ni Miguel kung gaano kahirap tuparin ang pangakong iyon. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Miguel sa gymnasium. Pagkatapos maglinis, tinitigan niya ang ring sa tahimik na gym. Kailangan ko ba talagang umakyat diyan? Dahan-dahan siyang lumapit sa ring. Nang hawakan niya ito, mas matibay ito kaysa sa inaasahan niya. Naramdaman niyang malapit na siyang makaharap si Tyler sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, pumasok ang tagapamahala ng gym, si Coach Mike. Miguel, andito ka pa pala. Coach Mike. Nakita ni Coach Mike sa mukha ni Miguel na may problema. Anong problema? Hindi maganda ang itsura mo. Ikinuwento ni Miguel ang lahat kay Coach Mike. Ang pagtulong niya kay Kate, ang pambubuli ni Tyler, at ang sapilitang pagsali sa kanya sa boxing match. Tahimik na nakinig si Coach Mike. So, anong gagawin mo? Tanong niya. Hindi ko po alam, pero ayoko pong tumakbo. Ipinatong ni Coach Mike ang kamay sa balikat ni Miguel. Kung nabubuhay ang tatay mo, ano kaya ang sasabihin niya? Nag-isip si Miguel, ano kaya ang sasabihin ng kanyang ama? Siguro po, sasabihin niyang gawin ko ang tama. Ngumiti si Coach Mike. Kung ganoon, alam mo na ang sagot. Coach, pwede po ba kayong tumulong? Maingat na tanong ni Miguel. Gusto ko pong magsanay. Seryoso siyang pagsasanay. Naging seryoso ang tingin ni Coach Mike. Wala na tayong oras, 2 linggo na lang. Alam ko po. Pero gusto kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Tinitigan ni Coach Mike si Miguel ng sandali bago tumango. Sige, pero magiging mahirap ang training na to. Handa ka na ba? Opo. Sa unang pagkakataon, may kumpiyansa sa boses ni Miguel. Ngayon, tunay na nagsisimula ang paghahanda para harapin si Tyler sa ibabaw ng ring. Nang gabing iyon, nakahiga si Miguel at nag-isip. 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, magiging sapat ba ang lakas niya para harapin si Tyler? Ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi na siya maaaring umatras at ayaw niyang biguin si Kate. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama. Itay, bantayan niyo po ako. 14 na araw na lang ang natitira bago ang laban. Pagkatapos ng usapan nila ni Coach Mike, naglilinis si Miguel sa opisina ng coach. Sa gitna ng mga lumang dokumento at maalikabok na libro, nakakita siya ng isang lumang sobre. Nakasulat dito, para kay Miguel. Sulat kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Isang liham mula sa kanyang ama na hindi niya alam kung kailan isinulat. Tila naghihintay ito para sa sandaling ito. Nang buksan niya ang liham, lumitaw ang mainit na sulat kamay ng kanyang ama. Mahal kong anak, Miguel, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako sa tabi mo. Pasensya na, anak. Naaalala mo ba kung bakit kita tinuruan ng boxing? Hindi para manakit ng iba, kundi para matuto kang maniwala sa sarili mo at tahakin ang iyong landas ng may dignidad. Pinigilan ni Miguel ang kanyang luha habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Sa ibabaw ng ring, ang pinakamahalaga ay hindi ang kamao, kundi ang puso. Ang pagharap sa takot at pagtayo nang may kumpiyansa iyan ang tunay na lakas. Darating ang araw,
nahaharap ka sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa oras na iyon, alalahanin mo, naniniwala ako sa iyo. Nasa loob mo ang isang pusong mas malakas pa kaysa sa akin. Ang boxing ay hindi tungkol sa pagtatalo sa kalaban. Ito ay tungkol sa pagtatalo sa sarili mo. Lampasan mo ang takot at kahinaan sa loob mo. Mahal kong anak, hindi ka nag-iisa. Palagi akong nasa tabi mo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Miguel, para niyang naririnig ang boses ng kanyang ama. Pagkatapos basahin ang liham, ganap na nagbago si Miguel. Hindi nawala ang kanyang takot, ngunit isang mainit na katapangan ang umusbong sa kanyang puso. Itay, ngayon naiintindihan ko na, hindi ito laban kay Tyler, kundi laban sa sarili ko. Maingat niyang itinupi ang liham at inilagay sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang punching bag sa gym. Oras na para simulan ang tunay na pagsasanay. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagsimula ang kanilang unang opisyal na pagsasanay ni Coach Mike. Sige, simulan natin ulit sa basic. Tiningnan ni Coach Mike ang postura ni Miguel. Nananatili pa rin ang pundasyong itinuro ng kanyang ama. Ngunit dahil matagal nang hindi nagsasanay, medyo nangangapa pa siya. Ibukas mo ang iyong mga paa kasinlapad ng balikat. Tama. Ang bigat sa unahang paa. Ang guard, mas itaas mo pa. Nagpatuloy ang detalyadong pagtuturo ni Coach Mike. Sinunod ni Miguel ang bawat isa. Isinasapuso ang bawat galaw. Sige, subukan mong suntukin ang punching bag. Tumayo si Miguel sa harap ng bag. Sa una, nanginginig ang kanyang kamao, ngunit nang maalala niya ang liham ng kanyang ama, kumalma ang kanyang puso. Pak! Tumama ang kanyang unang jab sa bag. Mahina, ngunit tama sa target. Ayan, magaling. Ganyan nga, pag-eengganyo ni Coach Mike. Unti-unti, mas naging malakas at mabilis ang kanyang mga suntok. Nagsimulang bumalik ang alaala ng kanyang katawan. Pagkatapos ng 30 minutong pagsuntok, basang-basa na ng pawis si Miguel, ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Paglabas niya, naghihintay si Kate. Miguel, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Kate. Namumula ang mukha ni Miguel. Oo, ayos lang. Masarap pa nga sa pakiramdam. Talaga? Hindi ba sobrang hirap? Mahirap sa una, pero kapag naiisip ko ang tatay ko, lumalakas ako. Ngumiti ng maliwanag si Miguel. Nakahinga ng maluwag si Kate nang makita ito. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Oh, salamat, Kate. Kinabukasan, mas naging seryoso ang kanilang pagsasanay. Isinuot ni Coach Mike ang mitts at siya na ang naging kalaban ni Miguel. Sige, ngayon subukan mong sumuntok habang gumagalaw. Hindi mananatiling nakatayo lang ang kalaban mo. Gumalaw si Coach Mike pakaliwat pakanan habang iwinawasiwas ang mitts. Hinabol ni Miguel ang galaw at nagsimulang sumuntok. Sa una, maraming suntok ang sumasablay, ngunit unti-unti, naging mas tumpak ang mga ito. Magaling, huwag mong sirain ang ritmo. Tingnan mo ng mabuti ang timing. Basahin mo ang galaw ng kalaban. Patuloy na pagtuturo ni Coach Mike. Sa boxing, ang pinakamahalaga ay ang footwork. Tinuruan ni Coach Mike si Miguel ng footwork. Pauna, paatras, pakaliwa, pakanan. Laging panatilihin ang balanse. Mahalaga ang pag-iwas sa atake, pero mahalaga rin ang paggawa ng anggulo para sa sarili mong atake. Pawisan si Miguel habang paulit-ulit na nagsasanay. Sa una, hirap siya, ngunit unti-unti, naging natural ang kanyang mga galaw. Mula sa malayo, pinapanood ni Kate si Miguel. Namamangha siya sa unti-unting pagbabago nito araw-araw. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang pagsasanay, may malinaw na pagbabago sa katawan at isipan ni Miguel. Una, lumakas ang kanyang resistensya. Dati, 30 minuto lang ay hinihingal na siya, pero ngayon, kaya na niya ang 1 oras na training. Bumuti rin ng husto ang katumpakan ng kanyang mga suntok. Kaya na niyang tamaan ng sunod-sunod ang iisang punto sa punching bag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa kanyang pananaw. Hindi na siya, tulad ng dati, na laging nakayuko. Ngayon, taas noo na siyang naglalakad, maging sa paaralan. Napansin ang pagbabago ni Miguel. Kapag nakakasalubong niya ang mga kaibigan ni Tyler, hindi na siya umiiwas. Uy, parang may nagbago sa kanya, bulong ni Brad kay Mark. Oo nga, mukhang mas may kumpiyansa na siya ngayon. Napansin din ni Tyler ang pagbabagong ito.
Ngunit lalo lang siyang nainis. Ang Pilipinong yon ay naghahandang labanan siya. Sige lang, mas magiging masaya. To, naisip ni Tyler na may malamig na ngiti. Kahit abala sa pagsasanay, lalong lumalim ang relasyon ni Miguel at Kate. Araw-araw, sinusuportahan ni Kate ang training ni Miguel at lalo namang nagpapasalamat si Miguel. Miguel, kumusta ang training ngayon? Parang gumagaling na ako. Pinuri ako ni Coach. Talaga? Mabuti naman. Masayang ngiti ni Kate. Gumaan din ang loob ni Miguel. Kate, salamat. Para saan? Sa pagsuporta mo araw-araw. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Uminit ang puso ni Kate. Isang linggo bago ang laban, binigyan ni Coach Mike si Miguel ng mahalagang payo. Miguel, sa teknikal na aspeto, malaki na ang inunlad mo. Pero may kulang pa. Ano po iyon? Ang iyong isipan. Iniisip mo pa rin na kailangan mong talunin si Tyler, di ba? Tumango si Miguel. Hindi pwede yan. Naaalala mo ba ang liham ng tatay mo? Sabi niya. Ang boksing ay hindi para talunin ang kalaban, kundi ang sarili mo. Ipinatong ni Coach Mike ang kamay sa balikat ni Miguel. Sa ibabaw ng ring, huwag mong isipin si Tyler. Gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Kung gagawin mo yon, susunod na lang ang resulta. Isang linggo bago ang laban, nasa kasagsagan na ang training ni Miguel. Ang tunog ng kanyang mga suntok sa punching bag ay umalingaw-ngaw na sa buong gym. Ang kanyang mga galaw ay mas naging natural. Maging si Coach Mike ay nasisiyahan, mukha ka ng boksingero. Sa loob ng 2 linggo, kahanga-hanga yan. Ngunit alam din ni Coach Mike na si Tyler ay ilang taon ng formal na nag-aral ng boksing. Malinaw pa rin ang agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman, kung gagawin ni Miguel ang lahat, may laban siya. Dumating ang araw, bago ang laban. Pagkatapos ng training, naupo sila ni Coach Mike. Handa ka na ba para bukas? Opo, gagawin ko po ang lahat. May kumpiyansa sa boses ni Miguel. Tandaan mo, huwag kang mag-alala sa resulta. Ipakita mo lang ang mga natutunan mo. Sapat na yon. Nang gabing iyon, muling binasa ni Miguel ang liham ng kanyang ama. Bukas, haharapin na niya si Tyler sa ring. Kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Oras na para ipakita ang tunay niyang sarili. Kinaumagahan ng laban, mas maagang nagising si Miguel. Mainit ang sikat ng araw sa labas ng bintana, ngunit may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa salamin, iba na ang kanyang itsura kumpara 2 linggo na ang nakalipas. Mas malapad ang kanyang mga balikat at mas matapang ang kanyang tingin. Ngayon na. Talaga, huminga ng malalim si Miguel. Hinawakan niya ang bulsa kung nasaan ang liham ng kanyang ama at pinakalma ang sarili. Habang naghahanda ng almusal, naisip niya ang kanyang ina. Hindi niya sinabi dito ang tungkol sa laban. Ayaw niyang mag-alala ito. Ngunit tila alam na ng kanyang ina. Miguel, parang may espesyal na nangyayari sa iyo ngayon. Po, bakit niyo po nasabi? Nagbago ang itsura mo. Mukha kang mas matatag. Ngumiti ng mainit ang kanyang ina. Ano man yan, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Naniniwala ako sa iyo. Parang may kumurot sa puso ni Miguel. Tila alam na lahat ng kanyang ina. Habang papunta sa paaralan, magulo ang isip ni Miguel. Mamayang hapon, haharapin na niya si Tyler sa ring. Iba ang tingin ng mga estudyanteng nakakasalubong niya. Alam na ng lahat ang tungkol sa laban. Lalabanan niya talaga si Tyler? Nababaliw na yata siya. Nag-aral talaga si Tyler ng boxing, pero saludo ako sa tapang niya. Narinig ni Miguel ang mga bulungan. Ang ilan ay may pag-aalala, ang iba ay may kuryosidad. Tanghalian, nilapitan siya ni Kate. Kinakabahan din ang kanyang itsura. Miguel, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang, medyo excited pa nga. Ngumiti si Miguel, ngunit halata pa ring nag-aalala si Kate. Sigurado ka, pwede ka pang umatras. Kate. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Kate. Ayos lang talaga ako at dahil sa'yo, mas lumalakas ako. Namula ang mukha ni Kate. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang protektahan. Para sa'yo, gusto kong lumaban ng buong tapang. Kumabog ang dibdib ni Kate. Naramdaman niya ang katapatan ni Miguel. Miguel, may sasabihin din ako. Naglakas loob si Kate. Sa laban mamaya, kung manalo ka, siyempre masaya ako. Pero kahit matalo ka, ayos lang. Ang mahalaga,
Gawin mo ang lahat. At anuman ang mangyari, kakampi mo ako. Huwag mong kalimutan yan. Seryoso ang tingin ni Kate. Sa mga salitang iyon, nakakuha si Miguel ng malaking lakas. Sakto sa sandaling iyon, lumitaw si Tyler mula sa dulo ng pasilyo. Mayabang siyang naglakad at tiningnan sina Miguel at Kate. Aba, nandito pala ang ating kampeon. Tumawa si Tyler. Excited na ako para mamaya. Handa ka na ba? Kalmado si Miguel. Oo, handa na ako. Ganoon ba? Sige, magkita na lang tayo sa ring. Habang dumaraan si Tyler, sinadya niyang banggain ang balikat ni Miguel, ngunit hindi natinag si Miguel. Pagkatapos ng klase, bago magsimula ang laban, nag-usap sila ni Coach Mike. Kinakabahan ka ba? Medyo po, pero ayos lang. Maganda yan. Nakakatulong ang tamang kaba. Tandaan mo, ipakita mo lang ang mga pinagsanayan natin. Tinapik ni Coach Mike ang balikat ni Miguel. Siguradong ipagmamalaki ka ng tatay mo. Opo, salamat po Coach. Puno ng pasasalamat ang boses ni Miguel. Oras na para magbihis. Isang pulang uniforme na inihanda ni Coach Mike kapareho ng kulay na isinusuot ng kanyang ama. Nang tumingin siya sa salamin, mukha na siyang tunay na boksingero. Wala na ang tahimik at laging nakayukong binata ng 2 linggo na ang nakalipas. Itay, bantayan niyo po ako, dasal ni Miguel. Puno na ng mga estudyante ang gymnasium, higit pa sa inaasahan, kitang-kita kung gaano kalaki ang interes sa laban. Mananalo kaya si Miguel? Siguradong lamang si Tyler. Pero malaki raw ang ipinagbago ni Miguel. Nasa unahan si Kate, kinakabahan ngunit puno ng suporta. Lumabas si Tyler na nakasuot ng asul. Mukha siyang mas malaki at maskulado. Naghiyawan ang mga manonood. Tyler! Tyler! Itinaas ni Tyler ang isang kamay at naglakad papunta sa ring, puno ng kumpiyansa. Nang umakyat si Tyler sa ring, tiningnan niya si Miguel at ngumiti ng mapang-asar. Ngayon, si Miguel na. Lumakad siya papasok sa gym suot ang pulang uniforme. Iba ang reaksyon ng mga manonood. Mas marami ang tingin na may halong pag-aalala at kuryosidad, ngunit taas noo siyang naglakad. Wala na ang dati niyang pagiging mahiyain. Nang makita ni Kate si Miguel, kumabog ang kanyang dibdib. Ang gwapo niya tingnan. Sa wakas, nagkaharap ang 2 boksingero sa ring. Halos isang dangkal ang tangkad ni Tyler at kitang-kita ang kanyang mga maskuladong katawan. Si Miguel naman ay mas maliit, ngunit hindi nagpapatalo ang kanyang mga mata. Tinawag sila ng referee sa gitna. Sige, mga boksingero, sa gitna. Nagkaharap sina Miguel at Tyler. Nananatili ang mayabang ng ngiti ni Tyler, huling pagkakataon. Kung aatras ka ngayon, hindi kita sasaktan, bulong ni Tyler. Hindi natinag si Miguel. Salamat pero ayos lang ako. Habang ipinapaliwanag ng referee ang mga panuntunan, tiningnan ni Miguel si Kate sa audience. Nang makita niyang magkadikit ang mga kamay nito na parang nagdarasal, uminit ang kanyang puso. Mula sa baba ng ring, tiningnan din siya ni Coach Mike at tumango isang mensahe na nagsasabing kaya mo yan. Ikinagat ni Miguel ang kanyang mouthpiece at hinigpitan ang gloves. Ang 2 linggong pagsasanay ay umikot sa kanyang isipan. Handa na ba kayo? Tanong ng referee. Handa na, malakas na sagot ni Tyler. Handa na po, medyo mahina ngunit buo ang loob na sagot ni Miguel. Itinaas ng referee ang kamay patungo sa bell. Magsisimula na. Nagpigil ng hininga ang buong gym. Mahigpit na hinawakan ni Kate ang kanyang mga kamay habang si Coach Mike ay kinakabahang nakatingin sa ring. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Kate at sumigaw. Pakakasalan kita kapag nanalo ka. Ang tinig ni Kate ay umalingaw-ngaw at sinundan ito ng sandaling katahimikan. Daan-daang estudyante ang nagpigil ng hininga. Tumingin si Miguel kay Kate, namumula ang kanyang mukha, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Totoo ang sinabi niya. Biglang sumabog sa hiyawan ang mga manonood. Ano raw? Anong sabi ni Kate? Seryoso ba siya? Grabe, ang tindi nito. Sumama ang mukha ni Tyler sa galit. Ang babaeng gusto niya ay nagsasabi ng ganoon sa Pilipinong yon. Sa wakas, nagsimula ang laban. Dahil sa sinabi ni Kate, isang bagong lakas ang umusbong sa puso ni Miguel. Agad na sumugod si Tyler, puno ng galit ang kanyang mga suntok. Ngunit kalmado si Miguel. Nakatatak na sa kanyang katawan ang 2 linggong pagsasanay.
Bahagyan niyang iginalaw ang kanyang ulo at iniiwasan ang mga suntok ni Tyler. Wow! Narinig ang pagkamangha mula sa audience. Malinaw na naiilagan ni Miguel ang mga atake ni Tyler. Nang sumablay ang right straight ni Tyler, gumalaw si Miguel. Isang mabilis at tumpak na left jab ang tumama sa mukha ni Tyler. Bahagyang napaatras si Tyler. Wow! Sigawan ng mga manonood. Nakatama si Miguel kay Tyler. Magkadikit ang mga kamay ni Kate, parang nagdarasal, habang nakatingin kay Miguel. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, narinig ni Miguel ang boses ng kanyang ama. Sa ibabaw ng ring, ang puso ang pinakamahalaga. Ang pagharap sa takot at pagtayo ng may kumpiyansa, iyan ang tunay na lakas. Naging natural ang mga galaw ni Miguel. Para siyang sumasayaw sa ibabaw ng ring. Sa tuwing susugod si Tyler, maliksi siyang umiiwas at nagpapakawala ng tumpak na counter. Sunod-sunod na tumama ang mga suntok ni Miguel. Nagsimulang mainis si Tyler. Tek, bakit hindi tumatama? Ngayon lang nakaranas ng ganito si Tyler. Palagi siyang ang nanununtok. Nagbago ang atmosphere sa audience. Ang mga dating sumusuporta kay Tyler ay nagsimula ng humanga at sumigaw para kay Miguel. Miguel, galingan mo! Kaya mo yan! Wow, magaling pala talaga siya. Tumayo si Kate at sumigaw. Miguel, kaya mo yan. Narinig ito ni Miguel. Saglit siyang tumingin kay Kate at ngumiti. Nagalit si Tyler at nagsimulang sumugod nang walang ingat. Mas umasa siya sa lakas kaysa sa teknik. Ngunit kalmado si Miguel. Binabasa niya ang ritmo ng kalaban, gaya ng itinuro ni Coach Mike. Kapag galit ang kalaban, doon ang pinakamapanganib. Doon lumalabas ang butas. Naalala niya ang sinabi ng coach. Nang magpakawala si Tyler ng isang malaking hook, hindi pinalampas ni Miguel ang pagkakataon. Dumaan ang malaking suntok sa ibabaw ng ulo ni Miguel at sa sandaling iyon, blag! Isang perpektong right straight mula kay Miguel ang tumama ng diretso sa panga ni Tyler. Ito ang counterpunch na ilang beses nilang pinraktis ni Coach Mike. Nanlabo ang paningin ni Tyler. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at napaatras siya. Woo! Sumabog ang buong gym. Lumuhod si Tyler sa sahig ng ring. Hindi siya tuluyang bumagsak, ngunit halatang nasaktan siya ng husto. Nagsimulang magbilang ang referee. 1, 2, 3. Nagpigil ng hininga ang lahat. Makakatayo pa kaya si Tyler? 4, 5, 6. Sinubukan ni Tyler na tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Tinakpan ni Kate ang kanyang bibig habang nakatingin. Isang himala ang nangyayari. 7, 8. Nagawang tumayo ni Tyler, ngunit tiningnan ng referee ang kanyang kondisyon. Hindi na siya makakalaban. 9, 10. Tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng laban. Ang nagwagi, si Miguel Reyes. Itinaas ng referee ang kamay ni Miguel. Sa isang iglap, sumabog ang buong gym. Wow! Sabay-sabay na tumayo ang mga manonood at naghiyawan. Ang palakpakan ay parang kulog. Umiiyak na pumalakpak si Kate. Nanalo si Miguel. Miguel, congratulations! Sigaw ni Kate. Mula sa ring, tiningnan siya ni Miguel at ngumiti ng malapad. Mula sa iba't ibang sulok, naririnig ang pangalan ni Miguel. Miguel, ang galing! Bayani ng paaralan natin. Nasa isang sulok si Tyler, hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap na natalo siya. Nang bumaba si Miguel sa ring, tumakbo si Kate palapit sa kanya. Nagkatitigan sila. Congratulations, Miguel. Niyakap ni Kate si Miguel. Kumabog ang dibdib ni Miguel. Salamat, Kate. Nagawa ko to dahil sa'yo. Talaga? Nakatulong ba ako? Siyempre. Ang suporta mo ang pinakamalaking lakas ko. Namula ang mukha ni Kate. Lumapit din si Coach Mike at binati si Miguel. Magaling, Miguel. Ipagmamalaki ka ng tatay mo. Salamat po, Coach. Dahil po sa inyo to. Hindi. Gawa mo yan. Bunga yan ng iyong pagsisikap at tapang. Napaluha si Miguel para siyang nananaginip. Mula ng araw na iyon, ganap na nagbago si Miguel. Naging bayani siya sa paaralan. Kapag naglalakad sa pasilyo, binabati siya ng mga estudyante. Maging sa klase, pinupuri siya ng mga guro. At ang pinakamahalaga, wala nang nambubuli sa kanya. Si Tyler naman ay ilang araw na hindi pumasok.
Ang relasyon ni Miguel at Kate ay naging opisyal na. Wala nang nagtataka kung bakit sila magkasama. Ilang araw ang lumipas, magkasama sina Miguel at Kate sa gym. Miguel, salamat talaga. Para saan? Sa pagprotekta mo sa akin. At sa pagpapakita mo ng tapang. Hinawakan ni Kate ang kamay ni Miguel. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, nagbago ako. Paano? Naging mas malakas ako. At mas may tiwala sa sarili. Nagkatitigan sila at ngumiti. Teka, Kate, seryoso ka ba sa sinabi mo noon? Namula si Kate at tumango. Oo, seryoso ako. Naglakas loob si Miguel. Kung ganoon, papayag ka ba talagang maging girlfriend ko? Ano ka ba? Siyempre, masayang ngiti ni Kate. Sa sandaling iyon, isang mainit na sikat ng araw ang pumasok sa bintana ng gym, tila binabasbasan ang kanilang hinaharap. Naisip ni Miguel, 3 linggo pa lang ang nakalipas, isa siyang multo na hindi napapansin. Ngayon, mayroon na siyang minamahal at tiwala sa sarili. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na gawa ng katapangan sa pasilyo. Ang maliit na tapang na iyon ay nagdulot ng napakalaking pagbabago. Ganoon din si Kate. Noong una, pasasalamat lang ang nararamdaman niya, ngunit ngayon, ito ay tunay na pag-ibig. Isang buwan ang lumipas, magkasamang kumakain ng tanghalian sina Miguel at Kate sa rooftop ng paaralan. Alam na ng buong eskwelahan na sila na. Miguel, ang saya ko ngayon, sabi ni Kate habang nakasandal sa balikat ni Miguel. Ako rin. Kasama ka, parang panaginip ang bawat araw. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Kate. Pero nung una mo akong tinulungan, alam mo bang magiging ganito? Pabirong tanong ni Kate. Hindi. Naisip ko lang, iyon ang tamang gawin. At dahil sa tamang ginawa mo, nakuha ko ang pinakamagaling na boyfriend. Tumawa si Kate at hinalikan si Miguel sa pisngi. Namula ang mukha ni Miguel. Kate, salamat. Sa pagtitiwala mo sa akin. Ano ka ba? Natural lang na maniwala sa taong mahal mo. Nagkatitigan sila at masayang ngumiti. Sa malayo, natatanaw nila ang gymnasium, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig, ang tapang at pag-ibig na natagpuan sa ibabaw ng ring. Ngayon, para kina Miguel at Kate, tila kaya na nila ang lahat. Kamusta ang kwento natin ngayon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto rin naming marinig ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan ninyo ang salaysay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Maraming salamat sa inyong panonood.